Hey mga bros, mga broads, Tony Bishop. Yes, ito naman yung gusto ng kunin din na import ng San Miguel Beermen. Alam din naman natin dito sa SMB ay tapos na yung kanilang misyon na makakuha ng mga maayos na rookie. Yes, nakuha naman nila yung Chris Miller na Phil-Am. Pero ito, dito na sila magfo-focus ngayon sa import position. Yes, alam din naman natin na gano'ng kalakas din ito pong si Tony Bishop. Nung simulang nasa Meralco Boats ito, dito nga mas nakilala dahil ito yung talagang karibal ni Justin Brownlee. Yes, ilang beses na niyang nadadala sa championship round ang Meralco na kahit yung lineup ng Meralco ay hindi man ganun kalakas. And dati na rin ngayon naging import ng Ginebra ito nung naging busy si Justin Brownlee sa ibang bansa. So maski nga mga Ginebra fans napahanga rin sa galing ng isang Tony Bishop. Kaya nga ang SMB naman ang gustong mag-try, yes mga kabrods, na kunin ito pong si Tony Bishop at ito aayusin nila ito pong chemistry na ito. Alam din naman natin na ito pong si Tony Bishop alam na niyang laruan dito sa PBA. Alam na rin niya yung laruan ng SMB na syempre ilang beses na rin niyang nakakalaban with Meralco Boats. So ang SMB, alam din naman natin na malakas na kupunan nito. Kaka-champion nga lang nila, di ba? Mga kabrods, All Filipino na tinalo ang TNT tapos ngayon ay focus naman nila yung Governors Cup 2025. So alam din naman natin ng SMB ay gustong-gusto nilang maging Grand Slam bid nominee na naman mga kabrods kasi nga ang TNT tapos na dyan, binura ng SMB. So ang Beermen naman ang tutuloy ngayon. So ang SMB ngayon ay naghahanap rin ng mga maayos na import. So imbes na kumuha ka na naman ng mga ibang imports na bago lang sa PBA, kumuha ka na naman ng mga ibang imports na hindi naman din tatagal sa iyong kupunan, why not si Tony Bishop na lang? Yes, sa daming mga imports, ito talagang veteranong pwedeng tumagal sa kupunan mo. Yes, hanggang matapos ang season, ay consistent pa rin naman si Tony Bishop. Skills pa lang na ito mga kabrods. Ala Justin Brownlee na, kayang umiscore, maganda ang basketball IQ, mabait na player mga kabrods, tapos super scorer pa. Yes, pag uminit ito sa tres, ang hirap pigilan. Pag uminit din sa perimeter, sa jumper, ang hirap pigilan. Tapos pag talagang gusto niyang umiscore, ay kayang umiscore ni Tony Bishop. Skills kasi nito ay kakaiba na rin mga kabrods. Kumbaga, veteranong na kung maglaro. O ito, last na kupunan niya, yung Vaqueros de Bayamon sa Puerto Rico. Yan ay last year pa. So ngayong taon mga kabrods ay wala pa itong kupunan. Yes, ito pong former Danish League champion na ito mga kabrods, na ito pong panaman yan mga kabrods, na si Tony Bishop ay ang SMB na pala ang gustong kumuha sa kanya ngayong 2025. So worth it naman ito para sa SMB. Hindi naman din ganong katanda na si Tony Bishop dahil kaedad lang din naman ito ni Justin Brownlee na 36 years old din mga kabrods. Itong maganda kay Tony Bishop, veterano na kung maglaro, at isa pa dito maayos ito sa kanyang mga teammates. Yes, parang Brownlee lang din na kayang pumasa, imbis na ititira niya, masahanap pa ito ng open man. Yes, yan ang kagandahan sa kanya. Kumbaga, ini-involve niya yung teammates niya para manalo sa laro. Kaya ito, yan ang maganda kay Tony Bishop dahil imbis na kumuha ka ng mga attitude player na imports tapos hindi rin naman tatagal sa iyo, dito ka na kay Tony Bishop. Maayos na player, magaling na player, talagang madaling turuan, and minamahal rin ng mga fans, lalong-lalo na dibang Ginebra. Talagang minahal din siya ng Ginebra fans noon. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba Tony Bishop ay babagay ba ito sa San Miguel Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, KJ McDaniels. Yes, ito nga daw yung susubukang maging bagong import ng Barangay Nabra San Miguel ngayong Governors Cup 2025 to 2026. Bakit? Ito po kasi si Justin Brownlee. Yes, alam din naman natin nakuha ng Meralco na maging import ng EASL ng Meralco campaign. Pero mga kabrods, ang Ginebra
eh susubukan din naman nila yung ibang import naman. Ang Meralco nga nakuha si Brownlee. Why not ito pong Ginebra, hindi na lang din nila gawin yung mag-explore ng mga ibang imports din. Kaya ito pong si KJ McDaniels na alam din naman natin galing na rin ito sa PBA, naging import ng TNT, NLEX, and Meralco boats yung huli. So, ang Meralco, nakuha si KJ McDaniels. So, ang Meralco nga, nakuha si Justin Brownlee. So, ang Ginebra, kaya rin kumuha ng mga import sa Meralco boats. Nakatulad na ito ni KJ McDaniels. So, ito, si KJ McDaniels, dating NBA player na rin ito, dati ma-abroad sa Philadelphia 76ers, NBA season 2014 to 2015. Kaya yung galing nito, yung talento nito mga kabrods, ay kakaiba na rin. Kaya tignan nyo, mga kabrods, napaka-athletic na import nito. Kayang-kayang i-dominate yung ilalim, kayang-kayang i-dominate din yung taas dahil kaya niyang umiscore mga kabrods outside and kaya rin umiscore inside mga kabrods. Yan ang kagandahan sa kanya, napaka-agile na player, ang hirap bantayan and ang ganda pa ng depensa. Yan ang maganda kay KJ McDaniels, kaya wala nang talo ang Ginebra dito. Tapos isa pa dito, kaka-champion lang pala nito sa IBL, kung saan Pelita Jaya pa ang napa-champion niya and siya pa yung tinanghal na MVP ng IBL ngayong taon. Kaya mga kabrods, fresh pa na champion ito pong si KJ McDaniels sa Indonesia. Kaya nga, dapat kunin na rin ito ng Ginebra. At mas bata pa ito kay Justin Brownlee na 32 years old lang. So ito na, yung bagong lineup na ba ng Ginebra, KJ McDaniels as their import. So hindi lang naman si KJ, isa na rin sa mga naisama sa lineup. Ito pong si Sonny Steele. Yes, 6'3", 24 years old, small forward ng Letran and former MPBL player ng Pampanga Giant Lanterns. Ay ito mga kabrods na isama na at na-sign na ng Ginebra. Although tatlo silang drenaf ng Ginebra. Ito pang mga rookies na ito, si Sonny Steele, Abyss, and Barasi. Kaso yung dalawa, hindi na kinuha ng Ginebra. Si Sonny Steele lang talagang pinakaumangat sa ensayo ng Barangay Ginebra San Miguel. Sinabi ko na rin ito na kahit drenaf ito ng Ginebra, yung tatlo, ay dapat magpakitang gilas pa rin sa ensayo dahil hindi pa yan sure kung maisasama sila sa lineup. Kaya ito yung nangyari. Si Sonny Steele lang ang pinaka-the best na in shape, na talaga nagpakitang gilas sa Ginebra practice sa training camps. Kaya nga ito, deserve din naman ito ni Sonny Steele and jackpot rin naman at worth it din naman para ito sa Ginebra dahil napaka-athletic na player ito mga kabrods. Forward, kayang umiscore rin sa tres, scorer mga kabrods, magandang depensa, kayang block shot, napakataas tumalon. Yan din siguro yung isa sa mga factor kung bakit nakuha ito ng Ginebra. Napaka-athletic, ang taas tumalon, parang Chris Ellis na scorer. Ito pong si Sonny Steele dahil makakatulong ito sa forward position or wings ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya congrats para dito sa player na ito na si Sonny Steele. At sinabi ko na nung una pa na sa tatlong ito na draft ng Ginebra, ito talaga yung mataas na possibility na maisasama sa lineup nila. Kaya ito, nangyari na nga talaga mga kabrods. Kaya ito, congrats kay Sonny Steele and congrats din sa Ginebra dahil maayos na player ang kinuha nila. Napakabata pa, 24, tapos pang veterano na ang laruan. Kaya ikaw mga kabrods, ito na, Sonny Steele, bagong player ng Ginebra, at ito KJ McDaniels, ang possible import ng Ginebra kaysa kay Brownlee. Kaya komento mo lang po nyo dito mga bros, at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.